Just flew today at ito ang bumulaga sa akin sa NAIA. Ayan ha. In my years of traveling, this is the worst that I've seen anywhere, ever. What's worse, in one officer seeing I was taking video of the mess, asked me to stop and delete what I already recorded. The nerve. May ganun si kuya. May the nerve. Kita nyo. Isipin mo, ganyan ang pipilahan mo. Di ba? Alam mo sikreto dyan. Hindi nyo alam. Tuturuan ko kayo para mapabilis kayo. Tinuruan ng bali, no? Ang sikreto dyan, kunwari may pilay kayo, tapos hingi kayo ng may dala-dala kayong krauts. Tapos, sasabihin mo doon sa airline, Miss, pwedeng pahingi ako ng wheelchair. Pag may wheelchair ka, may tagatulak ka na, dire-diretso ka pa. Secret yun, huwag siya sabihin, ha? Kaya pansinin mo, eto walang biro ito, pansinin mo, dumadami may wheelchair pagdating sa airport. Hindi mo naman pwedeng questionin yan, baka pag wala yan. Hindi totoo, dumadaming merong wheelchair pag nasa airport. Kahit yung pumunta naman doon, hindi naka-wheelchair, pagdating doon, naka-wheelchair na. Alam niyo kung bakit? Dahil sa haba ng pila sa immigration. Pati sa pagsakay, gusto nila nauuna. Para-paro naman kayo ng patutunguhan, ano? Tama, mali. Minsan nga niloloko ko yung tatay ko eh. Sabi ko, Daddy, gusto mo kuha kitang wheelchair? Anyway, senior ka naman na, 75. Ay, sinabi. I mean, senior naman talaga tatay ko, matanda na. So, pwede ko na siyang kuha ng wheelchair, kaya lang malakas pa eh. Mas malakas pa sa akin eh. Mas mas ganado pa maglakad kaysa sa akin eh. Kaya ayaw niya ng naka-wheelchair. Baka matuluyan, sabi. Hindi, kaya nga kayong mga nagwi-wheelchair, ha? Ingat kayo. Pag madalas kayo mag-wheelchair, matutuluyan kayo. Ang dami ko nakikitang ganyan, ha? Pagdating sa wala. Tapos magre-request ng, pwede mo yung wheelchair kasi senior na to. Bakit? Di pwede maglakad dyan? Only in the Philippines. Bakit kanyo? Punta kayong Japan. 90, 80, naglalakad pa. Kubang-kuba na, naglalakad pa. Sa atin, 60 pa lang, 50 pa lang, naka-wheelchair na. Bakit? Gusto kasi privilege. Di ba? Gusto ng privilege. Bakit to? Kasi naman, immigration, walang nyading kayo. Ganyang kahaba, tingnan nyo, pinahihirapan nyo. Yung dating sinabi ni Pangulong Duterte, comfortable lives, wala na ngayon. Sabi naman daw nila, nagbigay silang dahilan, kesyo ngayon lang naman daw yan. Dami yung palusot. Hindi totoo, daming palusot itong immigration natin. Kasi kung makatanong kayo, ganun pa rin eh. Ang dami nyo pa rin hanas eh. Ay nako. Pag basta may visa na, hindi nyo na problema yun. Hindi, ako sa immigration, nandiyan na naman kasi kayo sa trafficking. Bahala sila sa buhay nila doon. Doon sila makulong. Hindi nyo na pananagutan yun. Hindi ko magets talaga yan eh. Yung pipigilan mo umalis, tapos gagawa ng kasalanan doon. Problema na nila yun. Bakit wala bang batas doon? Wala ba silang pulis doon? Di kung gumawa sila ng kasalanan doon, problema na nila yun. Huwag natin tulungan. Bakit naging asal tatay ba kayo? Tatay kayo ng mga yan. Huwag nyo nang huwag nyo nang pakialaman yung mga gustong bumiyahe ng gumawa ng katarantaduhan. Problema na nila, matuto sila. Hindi totoo naman eh. Minsan talaga, life is a lesson learned in a very, very hard way. Problema na nila yan. Pakawalan nyo na. Akin na, tatak. Pasok. Tatak. Hindi totoo. Bakit nga? Sabi ko nga sa inyo, sa ibang bansa, ganun din eh. Lalo na yung paalis. Walang pakialam sila yung mga citizen nila aalis. Dire-diretso eh. As in ang bilis lang, electronic lang yung paglalabas. I mean, sa dami na nang nakita ko na mga airport,
pag ang tao palabas, wala na hong dinadaan ng immigration. Yung mga ano nila yung mga local nila, ibig sabihin ware, Japanese. Sa Japan, pag lalabas ka, wala ka ng basta dun sa electric ka na lang. Sa mga meron kasi aalamin kung meron kang nagawang kaso o whatsoever. Pero actually, mabilis pa din eh. Di ba? Para, anyway, kung magkaroon ng kasalanan yung nila, kalahi nila, di makukulong, tapos.